Buksan po natin ating Biblia sa Matthew chapter 21 verses 1 to 11. Verse 1. Now when they drew near Jerusalem and came to Bethphage at the Mount of Olives, then Jesus sent 2 disciples, saying to them, "Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Loose them and bring them to me. And if anyone says anything to you, you shall say, 'The Lord has need of them,' and immediately he will send them." All this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, "Tell the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, lowly and sitting on a donkey, a colt, the foal of a donkey." So the disciples went and did as Jesus commanded them. They brought the donkey and the colt, laid their clothes on them, and set him on them. And a very great multitude spread their clothes on the road. Others cut down branches from the trees and spread them on the road. Then the multitude who went before and those who followed cried out, saying, "Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest!" And when he had come into Jerusalem, all the city was moved, saying, "Who is this?" So the multitude said, "This is Jesus, the prophet from Nazareth of Galilee." So ito nang huling pasok ng Panginoon Hesus sa Jerusalem bago siya ipako sa krus. Parang hari ang dating niya na nanalo sa isang digmaan. Maraming tao sa paligid ang nagdiwang kung tama man o mali ang kanilang motibo. Lantad na ang pagpasok niya, di tulad noon na ayaw niya masyado ipaalam ang presensya niya sa marami niyang ginagawa. Base sa propesiya sa Zechariah chapter 9 verse 9, nakasakay siya sa asno na nangyari nga. Kung ihambing natin ito kay Absalom, si Absalom ay anak ni David, kinuha niya ang simpatsya ng tao, nakasakay siya sa mga kabayo, marami siyang mga bodyguard at ang dating niya ay parang hari. Ngunit ang asno isang beast of burden, maamo, ginamit sa trabaho at isang hiram na hayop. Si Jesus walang pag-aari. Nagsasalita din ito sa atin na maging kontento sa buhay. Madalas hindi tayo gusto natin mas magandang bagay kahit meron na tayo. Ngayon sabi nga sa verse 9, "Hosanna to the Son of David, Hosanna to the highest." Hosanna, ibig sabihin, save now, I pray. Oh, blessed is he that comes in the name of the Lord. Pinupuri siya ng mga tao sa Jerusalem. Isang propesiya rin sa awit 118. Ang pagsakay ni Jesus sa asno, ang kapanganakan niya ay propesiya na nangyari na. Antayin natin, may propesiya pang dadating na sa pangalawang pagbalik niya na may katiyakan tulad din nung una. Nang una, siya ay dumating na naghirap. Sa pangalawa, dadating siya. He will reign in glory to judge the living and the dead. Sana wag tayo matagpuan na hindi siya ang ating tagapagligtas.